Pero kanina pa ako battered. Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo na yan? Talagang style yan o ano? Hindi lang ginawang Stella. Stella. Yung style ko po ba or yung name ko po? Kasi clear ko po, yung name ko po, Stel. Kasi po galing po siya, yung full name ko po is Stel Bester po. Opo, Stel Bester po. Barakong barako. Opo, kasi po yung mama ko po, idol niya po si Sylvester Stallone. Kaya doon niya po pinasa yung name ko po. Oo. Tapos po, yung style ko naman po ngayon, actually po, hindi ko po alam eh. Kumbaga, kung ano lang po yung naisip ko, ito yung suot ko. Sige, ganito na nga lang yung buhok ko. Parang ganun po, yun na lang po yung inaisip ko. Pero wala po. Wala po. So lahat kayo straight. Opo. Pero, may kulot po. May kulot. Sino? Ako po, kulot. Kung sakali man pong kulot talaga ako, wala naman pong masama doon. Hindi ba siguro nilawin ko lang po yung Estel. Kasi po, madalas po siya yung kasi mas matagal na po kami magkaibigan. Close din po kasi siya madalas sa mga babae. So siguro po, baka po akalain yung medyo weird po yung Oh, kasi naka-makeup siya ngayon, no? Parang bakla talaga, di ba? Ay. Bali po, Stel Bester sa umaga, Stel sa gabi. Hindi, joke lang. Pero yun nga po, ganun lang po siguro, parang medyo meron lang po siyang ibang parang manners na girly, pero hindi po, wala pong ganun sa At least na-clear na kanina about sa bading issue. Kasi sabi niyo kanina may mga pa-holding hands at saka yakap. Munti ko na tuloy tanongin kung may nabuo mong bromance ba eh. Yung bang itsura nyo ay pinakialaman din itong mga Korean na... Yung sa itsura mo, kasi po, let's say, pag-ibig na po na part po kami ng Korean entertainment, tinulungan lang po nila kami pag-style. Bakit ba hindi mamatay-matay ang issue ng pag-question sa kasarian ni Stel? Meron bang checklist sa pag-confirm nito other than sa pag-amin ng mismong taong concern? Stel Ahero ng SB19, K-pop icon, master vocalist, funny personality, at ngayon, isa na ring hinahanga ang coach. Sa bawat pagsalang niya sa stage, laging sold out ang kanilang performance. Pero napansin niyo ba, sa tuwing magte-trend ang pangalan niya sa social media, parang hindi nawawala ang isang partikular na usapan. Ang kanyang sexualidad. Bakit ba gustong-gusto ng marami na lagyan siya ng label? At bakit parang naging pambansang teleserye na ang pag-usapan kung ano nga ba ang kasarian niya? Bilang yung pangarap ko na ayaw magkabay. Marami ka ba ng pangarap? Marami pa. Ano pa gusto mo? Marami pa, Jonah. Ano pa gusto mo? Alam mo, marami rin naman gustong gawin kasi lumalaki na yung mga bata, oh. Hayaan mo na silang gawin. Pero 18. Kahit ano mangyari, bahay na napapakabot natin. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyo. 18! Salamat! In this video, hihimayin natin ang isyong ito. Bakit mapanganib ang pagbibintang sa isang tao na walang confirmation? At higit sa lahat, kung dumating man ang oras na magbago ang kwento, bakit hindi kailanman dapat maging basihan ng gender para maliitin ang isang Stel Ahero? Simulan natin sa ugat ng usapan. Bakit nga ba pinagbibintangan si Stel? Kung titingnan mo ang mga komento sa internet, madalas nilang batayan ang paraan ng pagkilos niya. Ang pagiging maayos sa sarili o ang pagiging expressive niya sa kanyang emosyon. Dito sa Pilipinas, kapag ang isang lalaki ay maalaga sa muka, malambot kumilos, o marunong sumayaw ng K-pop o P-pop na may grace, automatic sa paningin ng marami, bading yan.
This is what we call toxic masculinity and rigid gender stereotyping. Nabuhay tayo sa kultura na kapag lalaki ka, dapat matigas ka, dapat rough ka, at bawal kang maging masyadong emosyonal o stylish. Pero guys, we are living in a modern era. Ang pagiging maalaga sa katawan o ang pagkakaroon ng artistic flair ay hindi basehan ng sexualidad. A performer's job is to entertain and be expressive. Stel is an artist. Part ng craft niya ang maging fluid at versatile sa stage. And here is the most critical point. Speculation is not confirmation. Kahit gaano pa karami ang gumawa ng TikTok analysis video na may slow motion at malungkot na background music, hanggat walang direktang salita na nanggagaling kay Stel, lahat ng ito ay chismis lamang. It's unfair to force a label into someone just because they don't fit your traditional standards of what a man should be. Pangalawang punto na dapat nating tignan ay yung tinatawag nating parasocial relationships. Bilang mga fans o taga-subaybay, minsan nakakalimutan natin ang boundary o limitasyon natin sa mga pampublikong figura. Dahil nakikita natin sila sa screen araw-araw, pakiramdam natin ay may karapatan na tayong pumasok sa pinaka-pribadong parte ng buhay nila. Sabi nga ng marami, public figure siya. Natural lang na pag-usapan. And yes, normal ang intriga sa showbiz. Pero may malaking pagkakaiba ang pagiging mausisa sa pagiging bastos. Stel has always been generous with his talent, his time, and his humor. He shares his life through his music and performances. Pero ang kanyang personal identity, ika nga sa Ingles, that is his story to tell, not ours to write. Isipin nyo na lang sa sarili nating buhay gaano kahirap kapag may ibang taong nagpapakalat ng kwento tungkol sa atin na hindi naman natin kinukumpirma. Mas doble ang bigat niyan kapag buong bansa ang nakatitig sa'yo. Hanggat tahimik ang isang tao, ang pinakamagandang maibibigay natin bilang mga taga-suporta o kahit bilang mga casual viewers ay respeto at espasyo. Now let's talk about the biggest what if. Tignan natin ang mas malalim na anggulo. Isipin natin, paano kung dumating ang araw na mag-out siya? Paano kung mapatunayan na ganun nga talaga ang kanyang kasarian? So what? Ano ngayon? Mababawasan ba ang range ng boses niya kapag kumanta siya ng gento o mapa? Mapipigilan ba ng kasarian niya ang pag-ikot ng mundo para hangaan siya ng mga foreign reactors? Very honestly, tell me the other idol at the moment that in impromptu moments sings better than Stel and actually even sings Stel. Have you ever wondered why none of your idols, even could be your favorite idols from any other industries, when they go to the talk shows, when they go to the podcast, when they do their interviews, Only one idol in the whole world that doesn't need auto-tune. When the rain is I mean, come on. falling in your face. He said, "Let me show you." Oh my God, Miss Adele, if you're watching. Hindi, di ba? Ang talento, walang pinipiling kasarian. Ang dedikasyon sa trabaho, ang puyat, ang hirap na dinanas niya mula nung nagsisimula pa lang ang SB19 hanggang sa marating nila ang tugatog ng tagumpay. Lahat ng yan ay produkto ng dugot pawis. Hindi yan nabuo dahil sa kung sino ang gusto niyang mahalin. Nakakalungkot isipin na sa lipunan natin ngayon, ginagamit pa rin ang salitang bading o bakla bilang isang insulto o paraan para pababain ang tingin sa isang matagumpay na lalaki. Kung ang isang tao ay mabuti, mahusay at walang tinatapakang kapwa, wala tayong karapatang maliitin siya. Ang kasarian ay isang aspeto lamang ng pagkatao ng isang individual. Hindi ito ang kabuuan ng kanyang halaga bilang tao.
usaping ito kay Stel ay refleksyon din ng kung nasaan na tayo bilang isang lipunan. P-pop is breaking boundaries. P-pop is showing the world na ang mga Pilipino ay kayang sumabay sa global stage pagdating sa sining. Kung gusto nating umusad ang ating kultura, dapat sumabay din ang takbo ng ating pag-iisip. Imbis na mag-focus tayo sa kung ano ang oryentasyon ng isang artista sa likod ng entablado, bakit hindi natin bigyan pansin ang contribution niya sa industriya? Stel is inspiring thousands of young people to pursue their dreams, to be proud of their talents, and to be kind. Iyon ang totoong legasiya, hindi ang kung anong label ang nakadikit sa pangalan niya. Iba't ng pagsikat ay kontrobersiya. Isa na dito yung sexuality. What do you wanna say? Di ko nga rin po talaga maintindihan kasi unang-una po, tingin po ba nila insulto yung ganung klaseng bagay? Ako for example, lagi po akong natatanong or lagi po nagiging issue po sa akin yun. And I don't mind na kung if ever man isipin nilang ganun. Kasi if ever man ganun ako, what's the problem? So, if ever man na ganun ako, anong problema? So, may issue ba tayo? Kung example na maging bakla ako or anything naman na matawag niyo sa akin. Kasi pare-pares naman tayong tao, pare-pares tayong kumakain, pare-pares tayong dumudumi. So, I don't think meron kang kinalamang sa akin. At the end of the day, respect cause absolutely nothing. Hindi natin kailangang lagyan ng kahon ang bawat taong nakikita natin para lang maging komportable tayo. Let Stel Ajero be the phenomenal artist that he is. Suportahan natin siya dahil sa kanyang sining, dahil sa kanyang puso at sa karangalang dinadala niya para sa ating bansa.